Isang nakakasukang paligsahan na may serya ng mga laro sa pagkabata na may premyong mahigit 40 bilyong won, ngunit walang libreng tanghalian sa buhay. Upang makamit ang napakalaking premyo, kailangang bayaran ng mga kalahok ang kanilang buhay, at isang manlalaro lamang ang makakaligtas at makakakuha ng napakalaking halaga ng pera. Ang lalaking may matingkad na pulang buhok ang nanalo sa binanggit na laro. Sa malaking premyo sa kanyang kamay, maaaring mamuhay ng walang hirap si Seong Gi-hun, mag-alaga ng isda at magtanim ng gulay, at mamuhay ng marangya nang hindi iniisip ang tungkol sa pera. Ngayon, sa isang bagong hitsura at isang card na puno ng pera, balak niyang pumunta sa ibang bansa upang bisitahin ang kanyang anak na babae. Uminom siya ng kanyang alak at nais niyang mamuhay kasama ang bata. Ngunit habang naghahanda siya para sa kanyang paglalakbay, bigla niyang nakita ang gwapong tiyuhin na nakilala niya sa laro ng pagpalo ng larawan noon. Nagre-recruit pa rin siya ng mga miyembro para ipagpatuloy ang laro, kung saan halos mamatay ang bida para makaligtas. Nagalit si Gi-hun dahil patuloy na minamanipula ng mga organizer ng laro ang buhay ng iba pang inosenteng tao na nasa dulo ng kanilang lubid. Hawak ang postcard ng laro sa kanyang kamay, nagpasya siyang tawagan sila at ipagpaliban ang kanyang biyahe sa ibang bansa. Habang nagmamaneho siya pabalik, isang hindi kilalang numero ang tumawag at hinamon siya. Bakit hindi ka sumakay sa eroplano? Wala ka ng ibang mapupuntahan. Diretsang sumagot si Gi-hun na ilalabas niya sa liwanag ang lahat ng mga hinayupak na ito. Pagkatapos ay buong pagmamalaking lumabas siya, kasama ang kanyang maleta, sumakay ng taxi, at gustong bumalik agad sa Seoul. Pagkabalik niya, dumiretso siya sa isang convenience store upang bumili ng paper cutter. Pumunta si Gi-hun sa pampublikong banyo, inubad ang lahat ng kanyang gamit at damit. Sinuri niya ang kanyang buong katawan at natagpuan ang isang tracking device na nakakabit sa kanyang tenga. Mabilis niyang ginamit ang kutsilyo upang alisin ang device. Sa kabilang banda, ang gwapong pulis na si Junho, pagkatapos siyang barilin ng kanyang kapatid at mahulog sa bangin. Ayos lang siya at nagising na siya. Pagkatapos, nang gumaling na siya, bumalik siya sa trabaho, ngunit umalis na sa kanyang unit at naging isang ordinaryong traffic police. Habang pinaparusahan niya ang isang reckless driver, ang kasintahan nito, nang makita ang kanyang kagandahan, ay hindi mapigilan. Bumaba siya sa kotse, iniwan ang kanyang kasintahan, at humingi ng ilang litrato kasama siya. Kaya naman, minsan nakakapagod maging gwapo, day. Walang pakialam si Junho sa mga babae sa mundo at patuloy sa kanyang trabaho. Samantala, nang makita ng kasintahan ang kanyang kasintahan na ganoon, pinabilis niya ang takbo at iniwan ang babaeng ito na baliw sa lalaki. Dumating din ang captain. Galit siyang sinigawan at tinawag na baguhan ng lalaki, at pagkatapos ay inalok si Junho na kumain ng noodles. Nag-usap silang dalawa at pinayuhan din ng kapitan si Junho na bumalik sa homicide team. Sa labas, nagkunwari si Junho na walang pakialam at laging lumilihis sa paksa. Sa pagkakataong ito, seryosong tinanong ng kapitan si Junho, "Hindi mo ba talaga maalala kung sino ang bumaril sa iyo?" Ang mukha ni Junho ay naging seryoso at sumagot siya na wala siyang naaalala. Pagbalik sa istasyon, habang nagpapalit siya ng damit, nakita niya ang pilat sa kanyang katawan. Naaalala ni Junho ang mukha ng kanyang kapatid na walang awa siyang binaril. Sa isang tahimik na kalsada, may isang mag-asawa na naghahanap ng motel para sa isang maalab na gabi. Si Gi-hun ay naroroon at naobserbahan ang lahat ng nangyayari sa labas sa pamamagitan ng security camera. Biglang may tumunog na doorbell na nagdulot sa kanya ng takot at agad siyang kumuha ng baril para alamin kung ano ito. Pagbukas niya ng pinto, dinalhan siya ng lalaking nasa likod ng laro ng dalawang ulo. Sila ay dalawang malalapit na kaibigan niya na namatay sa huling laro. Nagpanik si Gi-hun, sumigaw, at sunod-sunod na nagpaputok sa misteryosong lalaki. Sa kabutihang palad, isa lamang itong panaginip at ang tawag mula sa boss ang nagbalik sa kanya sa realidad. Gumastos siya ng malaking halaga para upahan ang lahat ng tauhan ng boss upang hanapin ang gwapong tiyuhin na naglalaro ng papel sa istasyon ng tren. Ayon sa boss, si Gi-hun, nagmukhang naguguluhan ang boss nang marinig niya ito dahil magastos ang ganitong paghahanap. Ngunit kung may problema na hindi malutas ng pera, nangangailangan ito ng mas maraming pera. Pagkatapos ay inilapag ni Gi-hun sa mesa ang isang maleta na punong-puno ng pera. Inaasahan niyang mabilis na makakapaghanap ang boss dahil alam niya na 3 taon na ang nakalilipas sa ganitong panahon, nagre-recruit ang taong iyon ng mga tao. Kung hindi nila ito mahahanap sa panahong ito, kailangan nilang maghintay ng 1 pang taon. Umakyat ang boss sa kotse kasama ang maleta at nag-iwan ng mensahe para sa lahat ng kanyang mga tauhan na maging masipag mula ngayon at pinagsabihan silang iwasan ang alak at babae. Mula ngayon ay magtatrabaho sila mula 6 ng umaga hanggang gabi upang hanapin ang isang tao na maraming taon nang hinahanap na nagdulot ng pagkadismaya sa mga tauhan. Ngunit idinagdag ng boss na kapag nahanap nila ang taong iyon, bibigyan sila ni Gi-hun ng 1 bilyong won na bonus at ang unang makakahanap ay bibigyan ng 500 milyong won. Ang pera ay nagpapasya sa kamalayan ng mga miyembro ng gang. Sa pagkakataong ito, ang kanilang moralidad ay tumaas ng husto. Maliban kay Gi-hun, ang pulis na si Junho, mula nang magising siya, ay palaging gumugugol ng kanyang libreng oras sa dagat. Umaasa na mahanap ang isla kung saan naganap ang laro. Samantala, tinipon ng boss ang 500 sa kanyang mga tauhan. Ay gumawa ng kumpletong plano at hinati ang mga tao sa bawat istasyon ng tren upang mahanap ang gwapong tiyuhin na naglalaro ng papel. Araw-araw, buwan-buwan, ang buong gang ay masipag na naghahanap. Sa tuwing natatapos nilang suriin ang bawat istasyon, kinukuhanan nila ito ng litrato at ipinapadala kay Gi-hun. Ang gwapong pulis kasama ang kanyang tagapagligtas ay magkasamang dumaan sa maraming hirap at nakahanap ng maraming isla. Ngunit wala pa sa mga ito ang tamang lugar na hinahanap niya. Sa istasyon ng tren, ang boss at ang kanyang tauhan
tauhan ay nagpapahinga at kumakain pagkatapos ng isang araw ng paghahanap. Nagpahayag ng pagkadismaya ang tauhan dahil hindi niya alam kung totoo ba ang taong hinahanap nila dahil 2 taon na silang gumugol ng oras sa lugar na ito. Habang nagpapaliwanag, ang tunog ng T-Bop mula sa malayo ay nagpaangat sa kanilang ulo upang tumingin sa direksyong iyon. Sa kabilang dako ng istasyon ng tren, ang gwapong lalaki ay naglalaro ng papel sa isang binata. Agad nilang tinawagan ang bida upang ipaalam ito. Pagkatapos ng laro, natanggap din ng binata ang postcard at pinag-isipan ito. Pagkatapos makumpleto ng gwapong tiyuhin ang kanyang recruitment mission, bumili siya ng maraming tinapay at 100 tiket sa loto. Ang boss at ang kanyang mga tauhan ay patuloy na sinusubaybayan ang bawat galaw ng taong ito. Sa pagkakataong ito, nakarating siya sa isang parke kung saan maraming walang tirahan ang nakahiga sa lupa. Ang gwapong tiyuhin ay nagpakita ng banal na mukha, hawak ang tinapay sa isang kamay at tiket sa loto sa kabilang kamay at nag-alok sa mga walang tirahan na pumili. Ang nakakagulat ay kahit nagutom ang lahat, pinili nilang lahat ang tiket sa loto sa halip na tinapay. Pagkatapos makumpleto ang eksperimento, pumunta siya sa gitna ng courtyard at inihagis ang lahat ng tinapay sa lupa. Ang kanyang ginawa ay nagpagalit sa isang walang tirahan doon. Agad na tinapakan ng gwapong tiyuhin ang mga tinapay at buong pagmamalaking sinabi, "Binigyan ko kayo ng pagkakataon at pumili kayo. Hindi ako ang nagtapon ng mga tinapay na ito, kundi kayo." Pagkatapos niyang sabihin iyon, galit na galit niyang tinapakan ang lahat ng tinapay sa lupa. Habang papunta si Gihon sa lokasyon sa kanyang sasakyan, pinahinto siya ng pulis. Hindi siya lumaban at naging kooperatiba sa kanila. Pagkatapos niyang kunin ang tiket, mabilis siyang umalis. Pagkatapos nito, nakita ni Junho na mukhang naguguluhan ang kanyang kasamahan, kaya nilapitan niya ito upang magtanong. Nang makita niya ang pamilyar na pangalan, nagkaroon siya ng maraming pagdududa sa kanyang puso. Sinusundan ng boss at ng kanyang tauhan ang bawat galaw ng gwapong tiyuhin. Dinala sila sa isang maliit na eskinita at madaling pinabagsak silang dalawa gamit ang kanyang maleta. Nang malaman ang pangalan, bumalik si Junho sa istasyon upang maghanap at napagtanto na ito ay ang eksaktong lalaki na nakilala niya maraming taon na ang nakalilipas. Pagdating ni Gihon sa lokasyon ng boss, hindi na matawagan ang telepono. Nang makita niya ang balabal at kutsilyo sa lupa, alam niyang may masamang nangyari. Pagkatapos, dinala ng gwapong tiyuhin ang 2 tao na sumusubaybay sa kanya sa isang lugar. Tinalian niya sila, nagpatugtog ng musika at hiniling sa kanilang maglaro ng rock paper scissors, kung saan ang mananalo ay sasaktan at ang matatalo ay paparusahan. Para mas maging kapanapanabik, kumuha siya ng baril at sinabi sa kanila ang tungkol sa Russian roulette, kung saan maglalagay ng isang bala sa baril, itututok sa ulo ng talo at pipindutin ang gatilyo. Ang kanyang ginawa ay nagpasindak sa 2 gangster. Nagsimula na ang laro sa takot. Sunod-sunod silang sumunod sa kanya at tinutukan ng baril ang kanilang ulo. Pagkatapos ng maraming rounds ng walang nanalo, nainip siya kaya't dinagdagan niya ang bilis at nagdagdag pa ng 4 na bala. Ngayon ang posibilidad na mabuhay ay 5 paghahati-6. Pagkatapos niyang paikutin ang baril, itinaas niya ito at hiniling sa 2 na maglaro ng mabilis. Sa panik, aksidenteng ipinakita ng tauhan ang 2 kamay na bato. Ngayon, kailangan na lang ng boss na bawiin ang isang kamay para manalo, ngunit hindi niya ito ginawa. Marahil dahil siya ang boss, nagpa siya siyang magsakripisyo para sa kanyang tauhan na may asawa at mga anak sa bahay. Nagtapos ang laro sa isang kibang, ang buhay ng isang matuwid na nakatatandang kapatid. Nang gabing iyon, nakarating din si Junho sa opisina ng gang. Umakyat siya sa dingding at mabilis na binuksan ang bintana upang makapasok sa loob. Pagpasok niya, nakita niya agad ang postcard ng laro na nakakainis na laro maraming taon na ang nakalipas. Nagtago siya sa isang sulok nang pumasok ang isang tauhan at dahil doon, narinig niya na nawawala ang kanilang boss at naghahanda sila ng armas upang iligtas siya. Sinuri ni Junho ang bawat locker at nakita ang isang sertipiko ng rehistro ng negosyo para sa isang motel. Samantala, nang bumalik ang bida sa motel, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Sa katunayan, nang pumasok siya, ang gwapong tiyuhin ay naghihintay na doon mula pa noong hapon. Magkasama silang umupo at nag-usap. Gusto ni Gihon na malaman mula sa kanya ang pangalan ng pinuno upang makausap ito. Ngunit ang lalaking ito ay napakatigas ng ulo at tinukso ni Gihon na ang kanyang trabaho ay parang aso lang nila. Ang gwapong tiyuhin ay buong pagmamalaking nagsabi na ipinagmamalaki niya ang trabahong ito. Mula nang ibigay sa kanya ang baril, naramdaman niya na ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na may nagkilala sa kanyang pagkatao. Ikinuwento niya sa bida ang isang magandang araw na handa na siyang barilin ang natalo na manlalaro at ang mukha ng taong iyon ay pamilyar na pamilyar. Walang iba kundi ang kanyang sariling ama. Kahit na umiiyak at nagmamakaawa ang kanyang ama, binaril pa rin niya ito sa noo ng isang bala. Mula noon, napag-isip-isip niya na talagang bagay sa kanya ang trabahong ito ng taong halimaw na sumasamba sa demonyo. Habang naririnig ni Seong Gihon ang mga walang pusong salita na ito, mas lalo siyang naging mapait. Hayaan man niyang itutok sa kanya ang baril, pinaputok ang baril, pero walang bala at pagkatapos ay hiniling sa kanya na maglaro sila. Ito pa rin ang laro ng baril, pero may isang espesyal na tao. Mayroon siyang isang espesyal na paraan ng paglalaro. Sa halip na paikutin ang silinder ng bala, ang dalawa ay random na itutok ang baril sa kanilang mga ulo nang hindi na paikutin ang silinder. Sa 6 na rounds ng paglalaro, ang bala ay papaputok at ang laro ay magtatapos. Si Seong Gihon ay kaagad na naglaro muna at ang gwapong matanda ay sumunod din at walang kakaiba na nangyari sa sumunod na round. Sa ika-4 na round, ang gwapong matanda ay itinutok ang baril sa kanyang bibig. Inilapit ang kanyang mukha kay Seong Gihon ng puno ng hamon at pinindot ang gatilyo. Sa ika-5 round, ang posibilidad ay 50 paghahati 50 na lang na nagpagaan ng kanyang loob. Nagsalita ng aasar at iminungkahi kay Seong Gihon na maaari niyang gamitin ang baril para barilin ang kanyang sarili tulad ng ginagawa niya. Hindi niya mawawala ng buhay at makukuha niya
niya ang sagot na gusto niya. Ngunit ang paggawa ng ganitong aksyon ay nangangahulugang inaamin ni Seong Gi-hun na hindi siya naiba sa mga basura na nakilala niya sa kanyang buhay. Kahit na sa loob ay natatakot siya at nagpapanik, sumunod pa rin si Seong Gi-hun sa mga patakaran ng laro at pinindot ang gatilyo. Nang walang nangyari, kaagad na ibinalik ni Seong Gi-hun ang baril sa gwapong matanda. Pagkatapos ay sinagot ang mga salitang sinabi niya sa kanya. Ano, nagsisimula na bang umikot ang iyong utak? Tama, iabandona ang mga patakaran. Hawakan mo lang ang baril at barilin mo ako at tapos na ang lahat. Ngunit kailangan mong aminin ang isang bagay. Nakamaskara ka lang at ginagawa ang lahat ng iniutos sa iyo ng amo. Isa ka lamang na aso nila. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, naging matigas at pilit na ngumiti ang matanda. Pagkatapos ay kinuha niya ang baril at binaril ang kanyang sarili. Nang siya ay bumagsak, nakuha ni Seong Gi-hun ang impormasyon na kailangan niya. Sa labas, nakita na rin ng pulis na si Hwang Junho ang lokasyon. Binasag niya ang pinto ng isang silid at iniligtas ang alalay na nakatali doon. Pagkatapos noon, mabilis siyang pumunta sa silid ni Seong Gi-hun at inaresto siya. Nagdududa na siya ang nag-harm sa matanda. Sa sandaling ito, ang alalay ay dumating sa oras at pinatumba siya. Nagulat ang bida sa aksyon na ito at itinutok ang baril sa kanya. Ang alalay ay kaagad na nagpaliwanag na siya ay isang kaalyado. Nang makita niya ang The Recruiter, umiyak siya dahil ang kanyang kuya ay namatay para sa kanya dahil sa laro ng hinayupak na ito. Si Police Hwang Junho ay pagkatapos ay ginapos ni Seong Gi-hun sa isang bathtub. Dito, inihayag niya na kilala niya ang bida at na nagkunwari siyang isang empleyado ng laro at tinanong siya tungkol sa impormasyon tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid. Idinagdag ni Hwang Junho na ang taong nakamaskara ay ang supervisor ng laro at ang taong hinahanap ni Seong Gi-hun ay naghahanap, pero nang tanungin kung nakita na ba niya ang mukha, sinabi niya na hindi pa niya nakikita ang kanyang mukha at alam lang niya na nakasuot siya ng itim na maskara. Nag-alok si Hwang Junho na makipagtulungan dahil nakita niya ang mga ihip na bisita ng laro na iyon at gusto niyang tulungan ang bida na pigilin ang laro ng demonyo. Hindi pumayag si Seong Gi-hun dahil pulis pa rin siya. Ngunit nang binanggit ni Hwang Junho ang mga namatay na manlalaro, nakonsensya si Seong Gi-hun at sumang-ayon na makasama siya. Ang grupo ay mabilis na nagtungo sa lugar kung saan inilagay ni Seong Gi-hun ang pera. Nag-alok din siya na bibigyan niya sila ng pera kung tutulungan nila siya. Nais ni Hwang Junho na tulungan siya nang hindi nag-aalala sa gantimpala. Ang alalay na si Kim ay napakamapagbigay loob din at sinabing gusto niyang ipaghiganti ang kanyang kuya. Dinala ni Seong Gi-hun ang dalawa sa loob. Sa loob ay isang lugar kung saan nag-iimbak siya ng maraming baril na binili niya bilang paghahanda para sa operasyong ito. Mayroon ding lugar para sa kanila upang magsanay bago simulan ang plano na pabagsakin ang buong imperyo. Pinayuhan din niya si Hwang Junho na iwanan ang lahat ng kanyang kasalukuyang trabaho kapag sumali siya. Kinaumagahan, sa isang parke na nag-host ng isang festival, ang mga empleyado doon ay nagbihis bilang mga paboritong hayop ng mga bata. Pagkatapos ng trabaho, pumasok sila sa dressing room upang magpahinga. Ang magandang babae ay nanlulumo habang tinitingnan niya ang kanyang pagod na sarili sa salamin. Sa sandaling ito, pumasok ang isang bata. Mabilis na isinuot ng lahat ang kanilang mga maskara. Ang bata ay nagdrawing ng isang kuneho, hinawakan ang kamay niya at ibinigay ito sa magandang babae. Ang isang lalaki na nagtatrabaho doon, nang hindi napansin ang presensya ng bata, ay tinanggal ang kanyang maskara na ikinalungkot at ikinaiyak ng malakas ng bata. Ang ama ng bata, nang marinig ang pag-iyak, ay mabilis na lumapit upang kunin ang kanyang anak. Naramdaman niya na kasalanan niya rin, kaya't sinabi niya sa lahat na ang bata ay may cancer at nangangailangan ng bone marrow transplant. Ngunit sa ganitong edad at sa malaking halaga ng paggamot, ang isang mahirap na pintor na tulad ng ama ng bata ay walang kakayahang bayaran ito. Nang marinig ito ng magandang babae, tiningnan niya ang drawing at naramdaman niya na mahirap ipaliwanag ang kanyang emosyon. Nang gabing iyon, nakatayo si Seong Gi-hun sa isang sulok, pinapanood ang ina ng kanyang matalik na kaibigan at ang kapatid na lalaki ni Saibayok na ipinagkatiwala sa kanya noon at nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Pagkatapos, pumunta siya sa isang opisina upang humingi ng tulong sa paghahanap ng isang tao. Nahanap na rin ng may-ari ng lugar ang ina ni Saibayok tulad ng hiniling niya, ngunit dahil siya ay may tuberculosis, hindi siya nakatanggap ng regular na paggamot at kalalabas lang niya sa bilangguan, kaya hindi pa matatag ang kanyang kalusugan. Pinagamot na rin niya ito sa mga pinakamahusay na eksperto at nangako siya na kapag gumaling na ito, mabilis niyang ihahatid ang babae sa kanyang patutunguhan. Nag-alok si Seong Gi-hun na magbigay ng karagdagang pera kung kailangan, ngunit tinanggihan ng may-ari ang kanyang alok at sinabing mayroon pa siyang natitira sa pera na ibinigay niya noon. At si Saibayok ay kung tutuusin ay isang taong may utang na loob sa kanya, kaya't gagawin niya ang lahat. Kinuha ng bida mula sa kanyang bulsa ang isang piraso ng papel na may nakasulat na address ng kapatid na lalaki ni Saibayok at sinabi, kung hindi mo ako makontak, tawagan mo ang numero sa papel na ito. Matapos umalis si Seong Gi-hun, ang magandang babae na si No-yul ay dumating din sa opisina na ito. Ayon sa may-ari, ilang beses na siyang pumunta rito upang humingi ng tulong na mahanap ang kanyang isang taong gulang na anak na babae. Sinamahan niya ang kanyang mga salita ng isang makapal na tumpok ng pera. Ang tanging nagawa ng may-ari ay mag-isip, mabuti sa mabuti ang gagawin sa iyo, kaya ngayon lahat ng nakikilala ko ay gustong bigyan ako ng pera. Gayunpaman, wala siyang magawa sa sitwasyong ito dahil ilang beses na niyang sinubukan na hanapin siya. Kahit natatanggapin niya ang pera ngayon, wala siyang magawa. Hindi na siya sigurado kung mahahanap pa niya ito, lalo na't ang isang taong gulang na sanggol na nawawala sa Hilagang Korea, habang si No-yul naman ay sinaktan ang kanyang superior at ngayon ay gumagala sa Timog Korea. Ang tanging magagawa niya ay bigyan si No-yul ng huling payo na talikuran ang kanyang anak, gaano man ito kalupit. Nang marinig ni No-yul ang mga salitang iyon, nagtago siya sa isang sulok ng kotse, tiningnan ang litrato ng pamilya, uminom ng gamot kasama ng alak upang mapawi ang kanyang damdamin na hindi naunawaan ng iba. Biglang may sumikat na ilaw sa kanya at inakala niya na ang gwardiya ay darating upang palayasin siya, ngunit ang taong ito ay alam ang kanyang buong pangalan at ibinigay sa kanya ang isang postcard ng laro ng
ng kabataan. Kinaumagahan, dinala ni Hwang Junho ang mga bulaklak upang bisitahin ang puntod ng asawa ng kanyang nawawalang kapatid. Nang umuwi siya sa bahay, sa oras ng hapunan, ang kanyang ina ay patuloy na nagreklamo tungkol sa kanyang nawawalang kapatid. Sinabi niya kay Hwang Junho na galit ang kanyang kapatid sa kanya, kaya't gusto niya na tuluyan ng putulin ang relasyon nila, kaya't hindi niya dinalaw ang puntod ng kanyang namatay na asawa. Inisip ng kanyang ina na sa tingin ng kanyang kapatid ay pinapaburan niya si Hwang Junho dahil siya ang kanyang tunay na anak at iyon ang kinatatakutan niya. Patuloy na inaliw ni Hwang Junho ang kanyang ina, ngunit patuloy lang siyang umiiyak at nagrereklamo na ibinigay ng kanyang kapatid ang isang bato niya kay Hwang Junho upang iligtas ang kanyang buhay. Dahil sa hirap ng pamilya noon, hindi nila nailigtas ang asawa ng kanyang kapatid noong nasa kritikal na kondisyon ito. Nagsisisi ang kanyang ina at gusto niya na lang na makabalik sa panahong iyon at ibenta ang kanyang mga organo upang iligtas ang kanyang manugang. Lalo lang nainis si Hwang Junho habang nakikinig siya. Sa huli, baka kasalanan niya ang lahat, na kung hindi nag-donate ang kanyang kapatid ng bato para sa kanya, mayroon sana siyang maibibenta upang alagaan ang kanyang hipag. Ngunit anuman ang mangyari, hindi iyon ang problema at hiniling niya sa kanyang ina na huwag nang magsalita ng ganoon. Galit na sinabi ni Hwang Junho na ang maagang pagkamatay ng kanyang hipag ay tadhana at ang pagtanggap ng kanyang kapatid ng suhol ay kanyang desisyon at nagbabayad lang siya para sa kanyang mga aksyon. Sa amusement park kinabukasan, ang pink na kuneho na paborito ng batang may cancer noon ay nagbigay sa kanya ng candy. Nang pumasok siya sa opisina, nalaman niya na ito ay ibang tao na pumalit kay Noyul dahil nag-absent siya ngayon sa trabaho. Dala niya ang kanyang kalungkutan sa kanyang namatay na anak at ang imbitasyon sa misteryosong laro. Umalis si Noyul nang may walang pakialam na kalooban. Sa sandaling ito, isang ambulansya ang mabilis na nagtungo sa lugar at natural dahil ito ay ang batang may sakit na nawalan ng malay habang naglalaro. Sinundan ni Noyul ang ambulansya na may hindi maipaliwanag na damdamin ng kalungkutan. Pagkatapos ay pinulot niya ang ulenhat ng bata. Lumipat ang eksena sa si Seong Gi-hun na kinukuha ng dentista ang isang ngipin sa kanyang bibig. Pagkatapos ay naglagay ang dentista ng isa pang ngipin para sa kanya na naglalaman ng isang tracking device. Nang umalis siya, binigyan siya ng alalay ng isang tumpok ng pera at binigyan siya ng isang senyales na huwag siyang magsalita. Sa ospital, ang mahirap na pintor ay nagmamakaawa sa doktor na ipagpaliban ang pagbabayad upang makahanap siya ng paraan para sa kanyang malas na anak na babae. Pumunta rin si Noyul sa lugar na ito. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng bata. Nang bumalik ang ama, nakita niya na ang ulenhat ay nakalagay sa ibabaw ng kanyang anak na babae. Pagkatapos na maikabit ang tracking device sa ngipin, si Seong Gi-hun at ang lahat ng kanyang kasamahan ay nagpraktis ng pagbaril. Kahit na lahat ay handa na, mayroon pa ring hindi mapakali na pakiramdam si Seong Gi-hun. Pumunta siya sa isang sulok ng silid at tinawagan ang kanyang anak na matagal na niyang hindi nakita. Nang marinig niya ang boses ng kanyang anak na babae na tumatawag sa kanya, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at napaluha siya nang hindi makapagsalita. Sa kabilang banda, si Noyul ay nakaupo sa tabi ng apoy at nagpa siya na tumawag upang sumali sa laro. Sinunog din niya ang drawing na ibinigay sa kanya ng bata noon. Bago ang Oktubre 31, ang lahat ng nakakostume ay nagtipon sa isang bar at ito rin ang lugar kung saan pipili ng mga kalahok para sa laro. Pumasok si Seong Gi-hun sa lugar kasama ang alalay. Maingay ang musika sa lugar at hindi niya makilala kung sino ang sinuman. Ngunit sa di kalayuan, may isang kaduda-dudang figura. Lumapit siya upang tingnan, ngunit normal na tao lang pala ito na naglilibang. Pagkatapos noon, dumating ang mga miyembro ng organisasyon upang sunduin siya. Nakita na ito ni Police Hwang Junho at mabilis na gumamit ng dahas upang makapasok. Nang makarating siya sa lugar sa pamamagitan ng senyales, nakita niya na ang alalay ay nakahandusay na. Agad siyang nagulat sa iba pang mga miyembro na magpatuloy upang hanapin ang mga miyembro ng organisasyon. Si Seong Gi-hun ay dinala ng grupong ito sa isang puting limousine. Sumunod ang mga kasamahan niya batay sa impormasyon. Sa loob ng kotse, nakipag-usap si Seong Gi-hun sa pinuno ng organisasyon. Inisip niya na ang mga manlalaro ay basura at bawat araw ay may dadagdag na basura tulad nila. Hanggat hindi nagbabago ang mundo, iginiit niya na hindi magtatapos ang larong ito. Ngunit iba ang iniisip ni Seong Gi-hun. Naisip niya na ginagamit lang ng mga taong ito ang mga tao na parang mga kabayo sa isang karera at ginagawang libangan. Patuloy na sinusundan ng mga kasamahan niya ang sasakyan, ngunit biglang may isang sniper mula sa malayo na nakatayo na at binaril ang mga gulong ng kanilang sasakyan. Naipit si Seong Gi-hun at desperado siyang binaril ang kotse, ngunit walang epekto. Nag-alok si Seong Gi-hun na bumalik sa laro. Nang pumayag sila, lumabas ang isang gas mula sa kotse at nawalan siya ng malay. Manlalaro 456, maligayang pagbabalik sa laro. Lumipat ang eksena kay Noyul na pumunta sa mga truck. Pumasok siya sa loob at isinuot ang uniforme ng empleyado ng kakaibang laro. Si Hwang Junho kasama ang alalay at ang iba pa ay sumunod sa lokasyon na nakalagay sa tracking device sa katawan ni Seong Gi-hun. Mabilis silang sumakay sa isang barko patungo sa dagat. Nagising si Seong Gi-hun na suot ang pamilyar na uniforme at ang kanyang numero 456. Lahat ay pareho pa rin tulad ng dati. Naglakad siya pababa at nakita ang isang manghula na nagbubukas ng isang orange. Nakikita niya na mayroon kang napakaraming bagay na hindi mo kayang bitawan, hindi ka mananatili at hindi ka rin bibitaw. May mga kaluluwang hindi mapalagay sa ibabaw ng iyong ulo. Hindi ka pumunta dito ng kusa, kundi ang mga kaluluwang iyon ang humatak sa iyo dito. Pagkatapos sabihin iyon, nagtakda siya ng appointment kay Gi-hun. Kapag nakalabas siya sa lugar na ito, magsasagawa siya ng seremonya upang tulungan siyang makalaya sa kanyang karma. Mabilis na lumabas ang mga empleyado upang magpahayag tungkol sa nilalaman at mga regulasyon
sirkulasyon ng laro sa lugar na ito. Patuloy na nagrereklamo ang mga manlalaro doon. Isang binata ang lumabas pa upang magbiro ng kumpiskahin ang kanyang cellphone, na nagsasabing hindi nila siya mababayaran kung ang mga virtual na pera na kanyang pinag-investan ay bumagsak. Kaagad na ipinakita ang lahat ng kanyang personal na impormasyon sa malaking screen. Ang manlalaro 333, si Lim Yung-jae, ay isang YouTuber at scammer na nagnakaw sa iba sa pamamagitan ng pamumuhunan sa virtual currency na nagdulot ng pagkalugi na 75.2 bilyong won. Siya ay kasalukuyang pinaghahanap dahil sa panloloko, paglabag sa batas sa telekomunikasyon, at batas sa pamumuhunan sa pananalapi. Ang kabuuang utang niya ay 1.8 bilyon. Pagkatapos noon, sunod-sunod na inilabas ang personal na impormasyon ng maraming manlalaro kasama ang bilyong-bilyong utang na dinadala nila. Lahat sila ay nasa ilalim ng lipunan. Kabilang sa kanila ang manlalaro 100 na may utang na 1 bilyong won na nagdulot ng pag-aalinlangan sa lahat. Pagkatapos marinig ang kanyang paliwanag na siya ay nagsasagawa ng malalaking negosyo, kaya siya nagkaroon ng malalaking utang. Ang lahat ay nagbago ang pananaw at humanga sa kanya. Ang ginintuang piggy bank ay dahan-dahang ibinaba upang makita ng lahat ng manlalaro, at ang halaga na naipon sa piggy bank sa loob ng 6 na laro ay aabot sa 45.6 bilyong won. Nagpahayag din ang mga empleyado ng isa pang espesyal na benepisyo na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng palabas, na pagkatapos ng bawat laro, ang mga manlalaro ay may karapatan na bumoto kung ititigil o ipagpapatuloy ang laro. Kung magpasya silang huminto, ang kabuuang halaga na naipon sa piggy bank ay hahatiin ng pantay-pantay sa bawat manlalaro upang dalhin nila pauwi. Kaagad na pumila ang lahat at umakyat upang pumirma ng mga papel na nagpapatunay ng kanilang paglahok sa laro. Ang mga ayaw sumali ay maaaring magpasya na hindi pumirma ngayon. Tiningnan ni Gihon ang pangalan ng empleyado at nagpasya pa rin na pumirma. Pumunta ang lahat sa meeting point para maghanda sa ika-4 na laro. Ang lalaking may purple na buhok ay isang influencer, kaya kilala siya ng maraming tao dito. Pagkatapos nito, nag-post ang bawat isa para kumuha ng litrato bago sumali sa laro. Nagtaka ang isang matandang ina na kasama ang kanyang anak, bakit may miyembro ng gang na sumali, minsan lalaki minsan babae. Sinabi ng kanyang anak na manahimik ang kanyang ina, baka marinig siya ng manlalarong iyon. Habang naglalakad si Gihon, nakita niyang muli ang kanyang matalik na kaibigan. Ngayon lang niya sinabi na hiwalay na sila ng kanyang asawa at ang kanilang anak na babae ay sumama sa kanyang asawa. Hindi niya alam kung ano ang tunay na dahilan kung bakit siya pumunta dito. Ngunit pinayuhan ni Gihon ang kanyang kaibigan. Hindi bale kung ano ang mangyari, dapat lagi kang nasa tabi ko. Ang lahat ng manlalaro ay pumunta sa gymnasium. Ginamit ng lalaking may purple na buhok ang oras para mag-rap ng ilang beses para mapahanga ang magandang babae dito. Nang magsara ang pinto, nag-aalala ang lahat ng manlalaro sa manikang nasa harapan nila. Napansin din ni Gihon na nawala na ang tracking device sa kanyang ngipin. Sa labas, nalaman din ng grupo ni Junho na walang silbi ang kanilang pagsubaybay sa loob ng ilang araw. Si Gihon sa loob ay lumabas sa harapan ng lahat, sumigaw at nagbabala sa kanila tungkol sa laro na malapit na nilang salihan. Akala ng lahat ay may problema siya. May nag-isip pa na gumagawa siya ng paraan para suluhin ang malaking halaga ng pera. Pagkatapos nito, nagsimula na ang laro. Kaagad na nag-concentrate ang lahat, gumalaw sa tunog ng musika at huminto sa tamang oras. Patuloy pa rin na nagbabala si Gihon sa kanila na huminto sa tuwing humihinto ang musika. Nakita ng magandang babae na kakaiba ang lalaki at naisip niya na nagda-drugs si Gihon. Kinumpirma ng lalaking may purple na buhok na hindi siya nagda-drugs dahil hindi ganyan ang itsura ng mga nagda-drugs. Pagkatapos ay sinamantala niya ang pagkakataon para magbiro ng isang munting pahayag. Alam mo, para kang bulaklak na may bumabato na bubuyog sa iyo. Tataranta ang babae nang marinig niya ang sinabing iyon. Kaagad na binaril siya sa ulo. Hindi nakapagpigil ang lahat ng ibang manlalaro, kaya sunod-sunod silang bumagsak, habang patuloy na sumisigaw si Gihon na huwag silang gumalaw. Ang kamera ay nakatutok sa sniper, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Noyul. Gamit ang kanyang karanasan sa labanan, mabilis na naglatag si Gihon ng plano, na sinasabing pumila ang lahat at sabay-sabay na maglakad. Si Noyul, na nagmamasid mula sa itaas, ay nakita na kabilang sa mga kalahok ay ang pintor na ama ng batang babaeng may cancer na namatay. Dahil dito, kahit na gumalaw siya ng kaunti, hindi siya binaril. Sa estratehiya na iminungkahi ni Gihon, bumaba ng husto ang bilang ng mga namatay. Samantala, sinamantala ng rapper na may purple na buhok ang katahimikan at tinulak ang ilang tao, at pagkatapos ay ngumiti ng nasiyahan ng sila ay binaril. Mabilis na tumakbo ang lahat patungo sa finish line sa tunog ng musika. Ilang manlalaro ang hindi nakapagpigil kaya binaril sila. Ang mabait na si Gihon, na hindi kayang makitang namamatay ang mga tao sa harap niya nang hindi tumutulong, ay mabilis na lumabas para tumulong, kasama ang tulong ng isa pang manlalaro. Sa dagat, hindi pa rin malaman ng grupo ni Junho kung paano na ilabas ang impormasyon at siguradong may traitor sa kanilang grupo. Pagbalik sa waiting room ng laro, pagkatapos ng survival game, ang matandang ina at ang kanyang anak ay lumuhod at nagmakaawa sa mga empleyado. Nakita ng lahat ng iba pang manlalaro ang eksenang ito, at sabay-sabay silang lumuhod at nagmakaawa sa mga taong nasa harapan nila na kaawaan sila. Lumabas kaagad si Gihon sa harapan ng maraming tao. Tinatanong ang mga empleyado kung ano ang kondisyon para itigil ang laro sa tuwing matatapos ang isang laro. Bago ang botohan, pinindot ng empleyado ang system para ibaba ang gintong piggy bank para makita ng mga manlalaro na nakaligtas. Ang napakalaking halaga ng pera ay walang tigil na bumabagsak sa piggy bank. Ang 71 na taong namatay ay katumbas ng 10.1 bilyong won. Kung titigil sila ngayon, ang bawat isa sa kanila ay uwi na may 24 milyon na cash nang walang anumang pagkalugi. Lahat sila ay may utang na bilyon-bilyon, kaya ang pag-uwi na may ilang 10 milyon ay hindi sapat. Kaya, karamihan sa kanila ay nagdesisyon na ipagpatuloy ang laro at isugal ang kanilang buhay. Si Gihon ay matapang na lumapit at pinindot ang stop button. Pagkatapos nito, unti-unting lumapit ang iba pang mga manlalaro na may sariling desisyon.
Habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga boto para sa pagpapatuloy ng laro, lumabas si Gihan para payuhan ang mga hindi pa bumoboto. Inaasahan niyang hihinto ang lahat at aalis sa lugar na ito, ngunit agad siyang sinupalpal ng lalaking may utang na 1 bilyon. Ilang manlalaro na gustong ipagpatuloy ang laro ay tumayo rin at sinigawan si Gihan. Ang matandang ina ay lumabas at nakiusap sa lahat na mahalin ang kanilang sarili. Habang hindi nagkakasundo ang dalawang panig, sumigaw si Gihan na siya ang huling nakaligtas na manlalaro sa lugar na ito 3 taon na ang nakakaraan. Nakita niya ang maraming manlalaro na nag-alay ng kanilang buhay ng mailuha, ngunit ang bagay na ito ay nagkaroon ng kabaliktaran na epekto. Ang mga manlalaro dito ay nasa dulo na ng kanilang lubid at ang tanging mahalaga sa kanila ay ang pera. Ngayon na may kampiyon na sumali, mas lalo silang may dahilan para magpatuloy sa paglalaro dahil sa pag-aakalang sasabihin niya sa kanila ang mga paraan para manalo. Pilit na pinipigilan ni Gihan ang kanyang sarili, ngunit lumapit ang isang empleyado at tinutok ang baril sa kanya na nagbabala na huwag siyang gumawa ng gulo. Ang mga boto para sa pagpapatuloy at paghinto ay patuloy na tumataas ng pantay-pantay hanggang sa may isa na lang na manlalaro ang natira. Ang manlalaro na may bilang 0-0 isa ay nagpatuloy sa laro at siya ang kapatid ni Junho at ang frontman ng nakakatakot na larong ito. Wala itong kamalay-malay si Gihan. Pagkatapos ng botohan, ang lahat ng manlalaro ay nagpahinga at kumain para maghanda sa susunod na laro. Lumapit din ang leader para lapitan si Gihan. At sinabi niya na pinili niyang magpatuloy dahil naniniwala siyang siya ang pag-asa na tutulong sa kanila na manalo sa susunod na laro. Hindi rin naglihim si Gihan sa lahat at sinabi na ang susunod na laro ay ang Dalgona Candy Game na may 4 na hugis at bawat isa ay pipili ng isang hugis. Siyempre, ang tatsulok ang pinakamadaling hugis para sa lahat. Ang pinakamahirap na hugis ay ang payong. Sinamantala din ng leader ang pagkakataon ng mang-asar na nagsasabing mayroon ba talagang pipili sa hugis ng payong. Ang mga taong walang alam at pumili ng payong ay sigurado na patay na lahat. Si Gihan, nang marinig iyon, ay naalala ang kanyang sariling kawalang alam at hindi niya maiwasang magkunot ng noo. Narinig ng manlalaro na may utang na 1 bilyon ang sinabi ni Gihan. At gusto niya pang sabihin kay Gihan na huwag nang sabihin sa iba. Natatakot siyang kung walang mamamatay, hindi tataas ang premyo. Agad na tinanggihan ni Gihan ang alok dahil ang layunin niya ay iligtas ang lahat ng manlalaro. Nilapitan ng mabait na matandang babae ang manlalaro na may bilang na 222 para tanungin kung anong lagay niya. Pagkatapos makita ang kilos ng babae, napagtanto niya na buntis ito. Pinayuhan niya ito at sinabi na gusto niya talaga siyang alagaan. Ang lalaking may purple na buhok ay nilapitan si Myuji kasama ang isa pa para bulihin siya dahil niloko niya sila para bumili ng virtual currency na nagresulta sa pagkalugi ng ilang daang milyong won. Pagkatapos ng pagtatalo, nag-away silang tatlo. Siyempre, ang dalawa laban sa isa ay hindi maganda. Ang matalik na kaibigan ni Gihan at ang lalaking may tatoo ay sumubok na pumagitna, ngunit bago pa man nila magawa, ang leader na may numero 001 ay nakita ang gulo at pinigilan sila. Sinubukan niyang mag-usap ng mahinahon, ngunit sinagot siya ng lalaking may purple na buhok at sinabing umuwi na lang siya para turuan ang kanyang asawa at mga anak. Ang salitang iyon ay nagpagalit sa kanya. Ginamit niya ang kanyang lakas para turuan ang lalaking ito ng leksyon. Pagkatapos makita ang sitwasyong ito, mabilis na tinakpan ng kanyang matalik na kaibigan at ng lalaking may tatoo ang kanilang mga tatoo. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat, lumapit ang leader para kausapin si Gihan. Sinabi niya na ang kanyang asawa ay may cirrhosis at bukod pa rito, nang nagpatingin sila sa ospital, nalaman nila na buntis ang kanyang asawa. Ang kanyang asawa ay napakatigas ng ulo at gusto pa rin niyang manganak anuman ang mangyari at ang kanyang kalagayan ay unti-unting lumalala. Hindi sila makahanap ng donor ng atay at wala rin silang sapat na pera kahit na nakahiram na sila sa maraming lugar. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang matagal ng supplier ang nag-alok na pautangin siya. Ngunit dahil dito, pinaghihinalaan siya ng kanyang pinagtatrabahuhan na tumatanggap ng suhol. Agad siyang tinanggal sa trabaho kahit na ibinigay niya ang buong kabataan niya sa lugar na iyon. Sa kanyang luha ang mga mata, sinabi niya ang kanyang sitwasyon kay Gihan. Kailangan niya ang pera para iligtas ang kanyang asawa at anak. Sa ilalim ng underground na bahagi ng laro, may ilang empleyado ang naglilipat ng ilang kasamahan para magsimula ng biglaang pananaliksik. Napagtanto nila na ang mga manlalaro na sinadya nilang hindi tamaan para mapanatili ang kanilang mga organo na sariwa ay patay na. Isang sundalo ang tumawag sa deputy commander na siyang manlalaro 001 para ipaalam ito at pinaghihinalaan niya na may ginawang hindi maganda si 001. Mabilis na ipinatawag si Noyul. Sinabi niya ang tungkol sa kanilang 7 taong pagkakaibigan at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit dapat niyang tapusin ng maayos ang kanyang trabaho kung gusto niyang tulungan siya ng mga ito na mahanap ang kanyang 1 taong gulang na anak na nawawala sa North Korea. Si Noyul ay may sariling dahilan. Gusto lang niyang tulungan ang mga taong wala ng pag-asa na makalaya mula sa kanilang masakit na realidad. Sinabi niya kay Noyul na mamamatay pa rin naman sila at gagamitin lang nila ang mga organo ng mga taong iyon para tumulong sa iba. Hindi pinansin ni Noyul ang sinabi niya at humingi ng pahintulot na umalis. Dahil hindi siya nakinig, nagalit siya at itinapon ang kanyang sigarilyo sa baso ng alak. Bumalik si Junho sa istasyon ng pulis at gustong ipaalam sa kanyang mga nakatataas na magpadala ng mga tao para hanapin ang mahiwagang isla kung saan nagaganap ang laro. Ngunit sinabi ng kanyang nakatataas na pagkatapos niyang magising. Ang kanyang isip ay hindi na malinaw sa loob ng maraming taon at gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para payagan siyang umalis sa uni. Walang magawa si Junho at tinawagan ang kanyang kasamahan at sinabing magpadala siya ng puwersa dahil ngayon sila lang ang makakaligtas kay Gihan. Nagsimula na ang laro ng Dalgona. Lumapit si Seong Gihan para kunin ang una niyang kahon ng candy na may kakaibang hugis. Lumapit ang iba pang manlalaro, sabay-sabay siyang sinisisi. Tiningnan niya lang sila, hindi alam kung paano magpapaliwanag. Tumugtog ang musika at bumalik siya sa realidad. Buti na lang at isa lang itong bangungot dahil sa sobrang takot niya. Lumapit si number 200
322 kay number 333 para kausapin siya. Sinabi ng lalaking ito na ipalaglag ang bata at linlangin siya na ipuhunan ang lahat ng pera niya sa virtual currency. Sa kabila ng masamang nobyo, nagpasya pa rin siyang huwag ipalaglag ang kanyang anak at pumunta dito upang manalo ng pera para sa kanyang sarili at pamilya. Pumunta lang siya para tingnan kung gaano kakahiya ang kanyang dating nobyo at kahit makalabas siya, ayaw na niyang makita ang gagong ito. Opisyal na nagsimula ang laro. Tiningnan ni Seong Gi-hun ang kakaibang espasyo at nakaramdam siya ng masamang pangitain. Tunay nga na wala na ang candy separation game at napalitan ito ng isang bagong laro. Ang bawat koponan ay may 5 miyembro. Ilang manlalaro ang tumayo at nagreklamo tungkol kay Seong Gi-hun, ngunit ang pinuno ay sumaklolo upang tulungan siya. Habang hinahanap ang grupo ni Kim Junhee, ang babaeng may bilang na 222 ay natakot dahil siya ay buntis. Lumapit sa kanya ang kasintahan at hiniling na sumali siya sa kanyang koponan. Nagalit siya dahil sinong mag-aalaga at maglalaro ng ghost kung may buntis na tulad niya na bihira mangyari. Wala na siyang tiwala sa kanya kaya tumalikod siya at umalis kasama ang kanyang anak at ang matandang ina. Nahihirapan din silang makahanap ng koponan dahil walang gustong kumuha ng matatanda sa kanilang grupo. Ngunit sa kabila nito, nagpasya pa rin siyang manatili sa tabi ng kanyang ina kahit na walang pumili sa kanila. Nakahanap din ng kasama ang lalaking may kulay ube na buhok at nais niyang makasama sa koponan ang magandang si Kim Junhee. Pagkatapos maglibot, nakarating siya sa grupo ni Seong Gi-hun at hiniling na bumuo sila ng koponan. Ang mga manlalaro naman na walang pumili ay maswerteng nagkita-kita sa mundong puno ng tao. Ang mga panuntunan para sa round na ito ay napakasimple. Ang bawat miyembro sa bawat koponan ay maglalaro ng isang minigame sa bawat isa 0 meter na linya. Kung manalo sila, maaaring lumipat ang koponan sa susunod na linya. Ang mga minigame ay kinabibilangan ng pagbasag ng papel, pagbato sa target, 5 maliliit na bato, pagpapaikot ng trumpo, at sepak takraw. Nagsimulang hatiin ng mga miyembro ng koponan ni Seong Gi-hun ang mga tungkulin para laruin ang laro na pinakamagaling sila. Tinawag ng pinuno si Seong Gi-hun na nagbigay sa kanya ng kaunting pagdududa, ngunit agad niyang itinago ito, kaya hindi na siya nag-isip pa. Dalawang koponan ang unang lumaro ng may tiwala, ngunit sa simula lamang iyon. Pagkatapos ng ilang laro, napagtanto ng lahat na ang mga laro noong kanilang pagkabata ay napakahirap na ngayon at ang resulta para sa dalawang koponan na hindi nakabalik bago matapos ang oras ay isang sunod-sunod na bala sa kanilang katawan. Ang lalaking may kulay ube na buhok, sa kabila ng lahat ng nangyayari sa paligid niya, ay nanatiling kalmado at chill. Napansin ng mga kasamahan niya na may dala siyang candy sa loob ng cruise. Kaya humingi siya ng isang piraso para makalimutan ang kanyang mga alalahanin at hindi niya nakalimutang ipagmalaki ang kanyang mga tagumpay na dating puno ng tatoo ang kanyang braso. Sa arena, dumating din ang mga empleyado sakay ng kotse at inilagay ang mga katawan ng mga manlalaro sa mga kabao. Sa panahon ng transportasyon, maaaring nakita ni Noyul na may nakaligtas pang manlalaro kaya direkta niya itong binaril. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng kaunting pagkadismaya sa iba pang mga empleyado at sa taong nanonood sa kamera. Ang koponan ng mga taong iniwan ng lahat ay nakarating na rin sa laro. Sila ay nagtulungan upang magbahagi ng mga tungkulin, madaling nalampasan ang laro ng pagbasag ng papel. Sa laro ng pagbato, kahit na may kaunting pagkaantala, nag-aliwan sila sa isa't isa at salamat dito, nagawa ng lalaking nakasalamin na malampasan ito. Sa laro ng maliliit na bato, ang masipag na matandang ina na medyo mabagal ang mga kamay at paa ay nawala ng ritmo sa ilang unang beses na nag-alala sa babaeng manghula na gustong magalit, ngunit agad siyang tinakpan ang bibig. Ang kanyang anak na lalaki ay patuloy na nagbigay ng suporta at papuri sa kanyang ina. Salamat dito, nagkaroon siya ng lakas ng loob upang madaling malampasan ang larong ito. Ang sandali na nalampasan niya ito ay nagpasaya sa lahat ng manlalaro sa ibaba at sabay-sabay silang nag-cheer. Ang grupo ay patuloy na lumakad ng maingat. Ngayon ay oras na para sa laro ng trumpo ng babaeng manghula. Pagkatapos ng ilang beses na pagtatapon, nagsimula na siyang mawalan ng lakas ng loob. Ang bakla ay sinampal siya ng 2 beses para magising siya. Ngayon, hindi mo na kailangang hintayin na matapos ang oras para mamatay ka dahil kung hindi ka na maglalaro, ako na ang bahala sa iyo. Salamat sa kanya, ang babae ay bumalik sa sarili at nagawa niya ito. Narating na ang laro ng trumpo ng numero 120. Ang mga miyembro ng koponan ay sabik na nagbilang at nagawa niya rin ng maayos ang kanyang laro. Naghiyawan ang buong arena at nag-cheer sila sa pagtatapos niya sa huling segundo. Pagkatapos nito, ang iba pang mga koponan ay nakipagkumpetensya. Karamihan sa mga nakaligtas ay nagawa ng maayos ang kanilang mga laro at nakarating sa linya. Ngunit sa isang laro kung saan may mananalo, mayroon ding matatalo at ang mga hindi nakatapos ay kailangang magbayad ng kanilang buhay. Dumating na ang turn ng koponan ni Seong Gi-hun. Nag-cheer ang 5 sa kanila sa natitirang 5 upang tapusin ng maayos ang kanilang mga laro. Sa mga batang talento sa kanilang koponan, madali nilang nalampasan ang laro ng pagbasag ng papel at pagbato. Sa laro ng maliliit na bato, mabilis ang mga kamay ng malaking binata, madaling nalampasan ang 3 na unang laro. Kaya sa laro na ito, malaki ang inaasahan nila sa numero 001. Ngunit nabigo siya sa unang pagtapon at nabigo rin sa pangalawa. Ganoon din sa pangatlo. Bigla siyang nagalit, sinaktan niya ang kanyang sarili para kumalma. Pagkatapos ay tumapon siya at nagtagumpay. Nakasipa si Seong Gi-hun ng 4 na beses at sa ikalimang sipa, mapalad siyang na-extend ang kanyang paa at na-save ito. Sa ganoon, natapos nila ang kanilang laro. Ngunit ang kanilang kagalakan ay agad na napawi nang makita nila ang grupo sa tabi na binaril dahil hindi nila natapos ang kanilang laro. Ang round na ito ay medyo madali kaya hindi maraming manlalaro ang na-eliminate. Ang pagkadismaya ng karamihan sa mga natitirang manlalaro. Sa silid pahingahan
ni Noyul, siya ay sinalakay ng ilang sundalo. Ang mga sundalo, kasama ang pinuno, ay pumasok sa kanyang silid. Ang isa pang lalaki sa security room ay mabilis na lumipat ng kamera upang hindi ito makita ng mga superiors. Sinubukan ni Noyul na lumaban, ngunit hindi niya kayang labanan ang dalawang lalaking ito. Ang isa ay gumamit ng sandata para hiwain ng bahagya ang kanyang mukha upang bigyan ng babala si Noyul na huwag makialam sa kanilang negosyo sa hinaharap. Sa eksena ng koponan ni Seong Gi-hun, nag-uusap-usap sila at nagpapakilala sa isa't isa upang maging mas malapit. Ang batang lalaki na may mabilis na kamay ay nagpakilala sa kanyang sarili bilang si Hwang Junho. Ang babaeng buntis na may bilang na 222 ay si Cho Hyun-ju. Si Kim Jun-hee at ang pinuno ay si Oh Yeon-in. Pagkatapos ng ikalawang laro, tumaas ang premyo sa 20.1 bilyong won. Binatikos ng mga manlalaro ang laro dahil sa napakaliit na premyo na nagpapahayag ng pagkadismaya. Agad na nagsimula ang botohan kung magpapatuloy o hihinto. Nang makita ang malaking halaga ng pera na maaaring tumaas araw-araw, ang karamihan sa mga manlalaro ay naging sakim. Ang numero 001 ang unang lumapit at nagpa siyang huminto. Ang lalaking nakasalamin, ang anak ng matanda, ay hindi pa rin gustong huminto, kaya pinili niyang magpatuloy kahit na pinilit siya ng kanyang ina na huminto. Hindi maganda ang sitwasyon ngayon. Personal na tumayo ang pinuno at pinayuhan ang lahat na huminto sa halip na si Seong Gi-hun. Ngunit walang katapusan ang kasakiman ng mga taong ito. Lahat sa kanila ay may bilyon-bilyong utang, kaya ang halaga ng pera na maibabahagi ay walang silbi kumpara sa kanilang utang. Ang matalik na kaibigan ni Seong Gi-hun ay nagpa siya ring magpatuloy sa paglalaro. Muli, kailangang magpatuloy ang laro. Sa pagkakataong ito, hindi na tulad ng nakaraang pagkakataon dahil ang bilang ng mga taong gustong magpatuloy ay naging nakararami. Pagkatapos, binigyan ang lahat ng pagkain at nagpahinga. Ang ina ng lalaking nakasalamin ay labis na nagalit sa kanya. Nag-aalala lang siya na sa mga susunod na round, kung mamatay man siya, ang kanyang anak ay mabubuhay pa rin. Ngunit kung may mangyari sa kanyang anak, ano ang gagawin ng isang ina na tulad niya? Paano siya mabubuhay pa? Ang mga salitang puno ng emosyon mula sa masipag na matandang ina. Pagkatapos ay lumapit siya kay Cho Hyun-ju. Dahil sa takbo ng buhay, gusto niyang kumita ng mas maraming pera para sa kumpletong gender reassignment dahil na rin sa mga mapanlait na tingin mula sa ibang tao. Umiyak ng husto ang kanyang ina at ang kanyang ama ay tuluyang nawala ng ugnayan sa kanya simula nang malaman niya ang tungkol sa kanyang anak. Ngunit ang hindi inaasahan ng sinuman ay bago siya mag-gender reassignment, isa siyang sundalo. Gustong tapusin ni Cho Hyun-ju ng maayos ang susunod na round, kumita ng sapat na pera upang matapos ang operasyon sa Thailand at bumili ng isang maliit na bahay upang mamuhay ng payapa sa hinaharap. Dahil sa kanyang nakaraang karanasan, iminungkahi ni Seong Gi-hun na manatiling gising ang lahat para matiyak ang kanilang kaligtasan. Walang nangyaring hindi kanais-nais tulad ng taon na sumali siya. Sa gabi, gustong pumunta sa banyo ng matandang ina. Bago siya umalis, iniwan niya ang kanyang hairpin sa kanyang anak na lalaki para sa kanyang sariling proteksyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pakiusap sa empleyado na may taos-pusong salita, pumayag siya na hayaan siyang pumunta sa banyo kasama sina Kim Jun-hee at Cho Hyun-ju. Nang makita ang kakaibang mukha ni Kim Jun-hee, sinabi ng matandang ina kay Cho Hyun-ju na siya ay buntis at may mga palatandaan ng panganganak. Sa banyo, umiyak si Kim Jun-hee sa sobrang sakit dahil malapit nang lumabas ang kanyang anak. Ang matandang ina sa tabi niya ay inaliw at pinakalma ang batang babae. Sa ibang eksena, si Hwang Junho at ang kanyang mga kasamahan sa gang ay naghanda ng kanilang mga gamit upang hanapin ang bida. Nang sumapit ang umaga, nagsimula na ang laro. Habang naglalakad, humingi ng paumanhin si Cho Hyun-ju sa kanyang kasamahan sa koponan na si Kang Daeho. Inaasahan niyang pagkatapos ng laro na ito, magiging ligtas ang lahat at makakalabas sila sa lugar na ito ng sama-sama. Sa susunod na round, ang panuntunan ay ang lahat ng manlalaro ay aakyat sa malaking plataporma. Pagkatapos, bibigyan sila ng isang numero. Sa loob ng 30 segundo, kailangan nilang bumuo ng isang grupo na may katumbas na bilang ng mga manlalaro, pumasok sa silid at isara ang pinto. Ang anunsyo ay iisa 0. Lahat ng manlalaro ay kailangang mabilis na maghanap ng sapat na bilang ng mga tao upang bumuo ng isang grupo at pumasok sa silid. Ang mga manlalarong hindi pinalad na maiwan ay syempre, babarilin at mamamatay. Hinila ng lahat ang manghula sa silid kung saan ligtas siya. Tiningnan niya si Kim Jun-hee at bumaling sa bida na sinabihan siya ng ilang malabong salita. Pagkatapos ng paglilinis, dumating ang mga empleyado upang alisin ang mga na-eliminate na manlalaro. Lahat ng manlalaro ay muling umakyat sa plataporma. Nang tumigil ang musika, ang numero sa pagkakataong ito ay 4. Sinipa ng lalaking may kulay ube na buhok ang isa sa kanyang mga kasamahan sa koponan at mabilis na umalis kasama ang 4 na tao. Ang grupo ng matandang ina ay naghawak-hawak ng kamay at umalis na iniiwan ang manghula na may mukha na puno ng galit. Ang pinuno na may bilang 001 ay gusto ring umalis sa grupo upang magsakripisyo para manalo ang grupo ni Seong Gi-hun. 3 manlalaro na pumasok sa silid ng hindi sapat ang bilang ay agad na nahuli ng kamera at agad na binaril. Nagsimula na muli ang lahat ng laro. Tumunog ang musika, umikot ang gulong at sa pagkakataong ito, ang numero ay 3. Pinili ng grupo ng lalaking may kulay ube na buhok ang laro ng bato-bato pick upang magpasya kung sino ang aalisin. Ang magandang ate ay nagpakita na ng papel ng maaga upang tulungan ang isang lalaki sa grupo na maging ligtas. Naghiwalay din ang matandang ina at ang kanyang anak upang payagan ang 3 iba pa na makapasok. Pagkatapos, ang kanyang anak na lalaki ay hinila ng 2 iba pang tao sa huling segundo. Sa kabutihang palad, dumating si Seong Gi-hun at ang pinuno at hinila ang ina sa silid. Nang makita ang kanyang nawawalang mukha, tinanong ng pinuno ang tungkol sa kanyang anak na lalaki. Ang matandang ina ay nagtiis at sinabi na naligaw ang kanyang anak. Anuman ang mangyari, siya ay mabuting tao. Sa susunod na round, ang bilang ay 5. Habang naglalakad, itinulak si Kang Daeho ng ibang manlalaro sa huling segundo. Malapit na siyang makapasok nang itulak siya ni Lee Myung-gi palabas upang siya ay makapasok. Dahil dito, personal na nasaksihan ni Cho Hyun-ju ang pagbaril sa batang babae na nagsabing maganda siya. Sa sobrang sakit, gusto niyang saksakin ang gago na si
Lee Myung-gi. Ngunit nagpaliwanag siya na tapos na ang oras at huli na para makapasok ang babae. Ganoon din ang tingin ni na Kim Jun-hee at iba pa. Wala nang magawa si Cho Hyun-ju kundi umiyak para sa batang babae. Nagsimula na ang huling round ng larong ito. Ang bilang ay 126 na lang, kaya inakala ng pinuno na sa pagkakataong ito ay magiging dalawa ang bilang dahil 50 lang ang silid sa lugar na ito. Ganoon nga, nang lumabas ang anunsyo na dalawa, sabay-sabay. Ang mga manlalaro ay dapat tumakbo ng mabilis upang kunin ang kanilang buhay. Ang mga masasamang manlalaro ay hindi maiwasang gumamit ng mga trick upang harangan ang ibang mga manlalaro at agawin ang silid. Ang pinuno ay nais na mabuhay si Seong Gi-hun, kaya't kinalagad niya ang isang tao palabas ng silid. Ang isa pa ay tumangging lumabas, kaya't agad niyang tinapos ang buhay ng lalaking iyon sa loob ng silid. Natapos ang laro, bumalik ang mga manlalaro na may mabibigat na mga hakbang. Si Seong Gi-hun ay optimistiko, nais niyang bumalik upang mabilang ang dami at inaasahan na ang mga manlalaro na nagpasya na huminto ay mananalo. Si Hwang Jun-ho, kasama ang lahat, ay naglalayag pa rin sa dagat na naghahanap ng isla kung saan naglalaro si Seong Gi-hun. Nang makapasa sa laro, pinuntahan ng dating kasintahan si Kim Jun-hee at gustong balikan ang nakaraan. Gusto niyang magsimula silang muli kapag nakaalis na sila rito. Una, hihingi siya ng pera para bayaran ang kanyang utang at ang natitira ay ilalaan niya para magkaroon ng mas magandang buhay si Kim Jun-hee at ang kanyang anak. Pagkarinig ni Kim Jun-hee sa dakilang plano na ito, nakita niya agad sa mukha ng lalaking iyon na ang kailangan niya ay ang pera na ibabahagi sa kanya, hindi siya o ang anak niya. Nang iwanan, ang manghuhula ay nagalit at hinanap ang grupo ng matandang ina. Sinabi niya na ang lahat ng umabandona sa kanya ay magkikita sa libingan. Dumating na ang oras ng pagboto para itigil ang laro. Ang perang ibabahagi sa bawat isa sa pagkakataong ito ay 356 milyon won. Sa panahon ng pagboto, maraming tao ang nagbago ng isip, ngunit marami rin ang gustong magpatuloy. Ang lalaking may salamin sa pagkakataong ito ay nakinig sa matandang ina at hindi na naging sakin at sumang-ayon na huminto. Si Cho Hyun-ju, matapos ang mga nangyari, ay nagpa siya ring huminto. Ganoon din ang maganda at matapang na babae. Ang nahihiyang kaibigan na may nickname na A Butter Armor Hair ay tumingin sa babae sa kabilang panig at nagkaroon din ng lakas ng loob na bumoto ng huminto. Nang ang mga boto ay 49 tandang bawas 50, pabor sa grupong gustong magpatuloy, ang pinuno ang huling bumoto. Natakot ang matalik na kaibigan niyang si Seong Gi-hun na baka sasabihin niya sa lahat ang ginawa niya sa nakaraang round, ngunit habang nagsasalita ay palagi siyang pinipigilan. At biglang umakyat ang lalaking iyon at muling bumoto upang ihinto ang laro na ikinagulat din ng matalik niyang kaibigan. Dahil sa tabla ang resulta, isasagawa ang muling pagboto kinabukasan ng umaga. Nang tanungin ni Seong Gi-hun kung ano ang nais niyang sabihin kanina, nag-aalangan ang kaibigan at nagbago ng usapan. Ang grupo ni Hwang Jun-ho sa labas ay naglalakbay sa isang isla nang makahanap sila ng isang patibong. 2 tauhan ang nagtungo upang suriin ito at agad na sumabog na nagresulta sa pagkamatay ng isa at pagkasugat ng isa pa. Sa kabila nito, ang magkakaibigan at si Hwang Jun-ho ay nagpasyang hindi susuko at tiyak na hahanapin ang isla at ipaghihiganti ang mga pinuno. Sa sandaling ito sa lugar ng laro, ang dalawang magkasalungat na panig ay nagpapaligsahan sa pagitan ng pagpapatuloy at paghinto. Nagkainitan ang magkabilang panig. Habang kumakain ng rice ball si Hwang Jun-ho, binuksan niya ang sumunod na item at nakita niya ang isang matulis na kutsara. Naramdaman niya ang isang pag-aalala. Sa banyo, pinuntahan ni Namgyu, ang lalaking may kulay ililang buhok, ang nahihiyang kaibigan upang takutin ito at gusto niyang bumoto ito upang magpatuloy bukas. Biglang dumating si Lee Myung-gi at iniligtas ang kaibigan. Kinutya ng lalaking may kulay ililang buhok si Lee Myung-gi. Pagkatapos ay nagdagdag pa siya ng mas maraming masasamang salita tungkol sa buhay at kasintahan ni Lee Myung-gi. Dahil dito, nawalan ng kontrol si Lee Myung-gi at gusto niyang makipag-away. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawa at habang hinahawakan sa leeg si Lee Myung-gi ng lalaking may kulay ililang buhok, sa sandaling hindi na niya makayanan. Ginagamit niya ang kutsara upang direktang saksakin ang leeg ng lalaking iyon. Nawala ng kontrol ang lahat sa banyo at nagpatuloy ang gulo. Ang mga staff ay nanood lamang at hindi nakialam. Matapos ang awayan, 2 tao sa panig ng humihinto ang nasawi, habang 3 tao sa panig ng gustong magpatuloy ang namatay. Sa bangka sa gitna ng dagat, napansin ng isang miyembro ng grupo na may kakaibang kinikilos ang kapitan. Nang mapansin niya ito at aakmang magtanong, agad na ginamit ng kapitan ang isang matalim na bagay upang saksakin siya ng maraming beses at pagkatapos ay itinapon siya sa dagat. Nang lumabas ang isang tauhan upang tingnan ang ingay, sinabi ng kapitan na galing ito sa alon. Nagkaroon ng malakas na ingay. Hindi siya naghinala dahil sa malakas na ulan at bagyo, kaya mabilis siyang bumalik sa kanyang pahingahan. Tumawag ang pinuno sa isang staff sa organisasyon at nabalitaan na ang delivery team ay umalis na sa pinakamagandang kondisyon. Si Hwang In-ho, matapos mabigyan ng babala, ay naging mas maingat at hindi na gumawa ng anumang aksyon. Matapos matanggap ang mensahe, agad siyang nag-utos sa mga staff na pindutin ang buton para i-activate ang abiso ng key espesyal na laro. Mabilis na naghanda ang mga staff at nagtungo sa itinakdang lokasyon. Sa labas, nagsimulang magbilang ang orasan, mamamatay ang mga ilaw sa loob ng 20 minuto. Binalaan ni Seong Gi-hun ang lahat na kapag namatay ang mga ilaw, aatakihin sila ng mga taong iyon. Dahil dadagdagan nila ang premyo at mananalo sa pagboto. Iminungkahi ng pinuno na kapag namatay ang ilaw, sa halip na atakihin, sila ang unang sasalakay. Tinanggihan ni Seong Gi-hun ang ideyang iyon. Sa tingin niya, ang paggawa nito ay hindi naiba sa pagiging kinokontrol ng mga manipulator ng laro. Hindi sila dapat kumilos ayon sa mga intensyon ng mga ito. Nakaisip si Seong Gi-hun ng paraan upang lumaban
laban at iyon ay ang paggamit ng baril upang mapabagsak ang mga gwardiya at saan kukunin ang mga baril. Sa kanilang mga kamay mismo, ang plano ay samantalahin ang gulo na mangyayari ngayong gabi upang kumilos. Ang lalaking may mahabang buhok pagkatapos lumabas ng banyo ay agad na inagaw ang kwintas na may candy ng lalaking may kulay ililang buhok. Pagkatapos ay ginawa niya ito upang kalmahin ang kanyang isipan. Masusing pinagmasdan ang arma sa kanyang kamay upang maging handa sa pag-atake. Kahit na sinabi ni Kim Junhee ang mga masasamang salita, mahal pa rin niya at nag-aalala sa kanyang kasintahan. Lumapit siya at sinabihan siya bago mamatay ang ilaw na magtago. Nagsimula na ang countdown. Lahat ay naghanda. Sa pagkawala ng ilaw, sumugod ang panig na gustong magpatuloy upang salakayin ang mahihinang manlalaro. Samantala, ang grupo ni Seong Gi-hun ay nagkasundong hindi lalaban dahil kung may mawawala o masusugatan sa grupo, ang plano na pabagsakin ang lugar na ito ay mabibigo. Napagtanto din ng pinuno na nais niyang magsakripisyo ng maliit upang makamit ang malaking bagay. Hindi ito tinanggihan ni Seong Gi-hun dahil kung palalampasin nila ang pagkakataong ito, mas malaki ang mawawala sa kanila. Ang kailangan nila ngayon ay tuluyang wakasan ang nakakakilabot na larong ito. Sumang-ayon din siya na maging kaalyado ni Seong Gi-hun sa pagkakataong ito. Nag-flash ang ilaw at ang sigaw ng mga mahihinang manlalaro ay sumama sa ilaw na iyon. Ang nahihiyang kaibigan ay walang magawa kundi tingnan ang babaeng lihim niyang minamahal na pinapatay ng ibang tao. Matapos ang gulo, ayon sa plano, dumating ang mga staff upang suriin ang mga bangkay at linisin ang lugar. At iyon ang tamang oras upang maisagawa ang kanilang plano. Mabilis na nakakuha ng baril ang ilang tao at pinatay ang mga staff na ito. Isang barilan, sumiklab at kinailangan ng mga staff ng organisasyon na umatras. Habang isinasara ang pinto, may isang natrap, ngunit hindi nila ito pinatay at sa halip ay ginawa siyang bihag. Ang isang tao mula sa ibang grupo, nang makakuha ng baril, ay nais itong gamitin upang ipaghiganti ang lahat ng kanyang kasamahan na pinatay. Agad na dumating si Seong Gi-hun at pinigilan siya at pinakalma siya na nagsasabing ang paggawa nito ay hindi naiiba sa mga taong nakamaskara. Tumingin si Cho Hyun-ju sa paligid at ginamit ang baril upang basagin ang kikis camera. Ang mga sundalo ay muling ipinatawag para sa huling labanan. Ang mga baril ay kinuha ng grupo ni Seong Gi-hun mula sa mga staff. Sa harap ng lahat, nag-imbita siya ng mas maraming tao na sumali sa kanila. Mula sa malayo, lumabas si Kim Junhee. Ibinigay niya sa kanyang kasintahan ang isang senyales na huwag sumali sa labanan. Lumabas din ang matalik na kaibigan at nagbigay ng karagdagang lakas ng loob sa lahat. Dahil kung hindi ngayon, kailan pa? Matapos marinig ang mga salitang iyon, ang ilang tao ay nagkaroon ng sapat na tapang upang lumapit, umaasang makatulong na palayain ang lahat mula sa lugar na ito. Gusto rin ng lalaking may salamin na sumali, ngunit pinigilan siya ng matandang ina. Sa anumang paraan, marahil kailangan pa rin siya ng kanyang ina sa tabi niya. Nagbigay si Cho Hyun-ju sa lahat ng kaalaman tungkol sa megapixel 5 na baril na hawak nila. Ang pintor ay nagtaka at nagtanong sa babaeng ito na bihasa sa mga baril. Hindi nag-atubili si Cho Hyun-ju at sinabing dati siyang isang sarhento sa Korean Special Forces. Itinutok ni Seong Gi-hun ang baril sa staff. Tinutukan ni Seong Gi-hun ang baril sa staff at pinilit itong gabayan sila sa command center. Ang nahihiyang kaibigan ay tahimik na umiiyak habang tinitingnan ang bangkay ng babaeng lihim niyang minamahal. Habang paakyat sa hagdan, tinambangan sila ng mga staff. Dahil sa kanyang karanasan sa labanan, madaling natalo ni Cho Hyun-ju ang ilang kalaban at nabaliktad ang sitwasyon. Sa momentum ng kanilang tagumpay, nagpatuloy silang ginabayan ng sundalo patungo sa command center. Matapos ituro ng staff ang daan, binaril din siya ng mga kasapi ng organisasyon. Nanginginig si Kang Dae-ho sa tunog ng mga bala. Upang hadlangan ang mga ito, mabilis na hinanap ni Seong Gi-hun at ng kanyang matalik na kaibigan ang command center. Ginamit niya ang maskara ng staff. Ginagamit ni Seong Gi-hun ang maskara ng staff upang makapasok sa pinto na may password. At kasama ang kanyang kaibigan ay ginamit niya ang taktika na distraksyon at attack upang mapabagsak ang isang gwardiya na malapit. Nang makatanggap ng impormasyon, nag-utos ang commander sa kanyang mga tauhan na magtipon upang harangin sila. Upang makalusot, kailangan ni Seong Gi-hun ng mas maraming bala, kaya tinawagan niya ang kanyang grupo para humingi ng tulong. Narinig ito ng pinuno at nagpasya siyang magbigay ng suporta kasama ang dalawa pang tao. Babalik si Kang Dae-ho upang kumuha ng mas maraming bala, habang si Cho Hyun-ju at ang iba pa ay magpapatuloy sa pagdepensa sa kanilang posisyon, naghihintay ng bala. Pagdating ng pinuno na si Hwang In-ho sa lugar ni Seong Gi-hun, naisip niya ang isang ideya na dumaan sa likod upang atakihin. Lubos na nagtiwala ang bida sa kanya at binigyan pa siya ng isang magazine ng bala. Kakakuha ko lang. Si Kang Dae-ho ay lubos na nalilito ngayon. Ang mga tunog ng baril at ang pagkamatay ng kanyang mga kasamahan ay nagpalumpo sa kanya. Dahil sa tingin ni Cho Hyun-ju na hindi maganda ang sitwasyon, hiniling niya sa lahat na magdepensa at hintayin siyang bumalik upang tingnan ang sitwasyon. Nang pumunta ang pinuno kasama ang dalawa pang kasama upang mag-atake, gumawa siya ng masamang gawain. Pinapunta niya ang dalawa sa harap upang umatake at siya naman ay bumaril mula sa likuran upang patayin silang lahat. Pagkatapos, sinabi niya sa walkie-talkie, paumanhin, Seong Gi-hun. Tapos na, napatay na rin kami. Ibinaba niya ang walkie-talkie upang marinig ni Seong Gi-hun ang kanyang kasamahan na naghihingalo at pagkatapos ay pinatay niya rin ito. Bumalik si Cho Hyun-ju at nakita si Kang Dae-ho na nakaupo at nanginginig sa isang sulok dahil sa takot. Mabilis niyang kinuha ang natitirang mga bala at umalis upang tulungan ang lahat. Ngunit ang mga staff ay nagtipon-tipon at lumapit. Nais ni Cho Hyun-ju na magsakripisyo at magpaputok. Ngunit pinigilan siya ng matandang ina mula sa likuran. Hindi ka dapat mamatay sa ganoong paraan. Ang mga huling natirang tao sa itaas ay naubusan na ng bala at wala ng paraan upang lumaban. Ginamit ng isang kasama ang natitirang bala upang wakasan ang kanyang
kanyang buhay. Ang dalawa pang natira ay lumabas at sumuko upang mailigtas ang kanilang buhay. Ngunit hindi sila pinansin at pinatay sila. Walang magawa si Seong Gi-hun at ang kanyang matalik na kaibigan kundi tanggapin ang kapalaran. Lumabas silang dalawa at nagtaas ng baril upang sumuko. Nagpakita muli ang pinuno, tinanong si Seong Gi-hun kung ano ang pakiramdam ng maglaro ng bayani. Pagkatapos ay itinutok niya ang baril at pinaslang ang matalik niyang kaibigan. Tinitigan ni Seong Gi-hun ang pag-alis ng kanyang kaibigan nang hindi kumukurap, walang magawa kundi umiyak hanggang sa maubos ang kanyang luha. Okay, dito na nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe kayo sa aming channel sa loob ng 3 segundo para suportahan kami. Salamat sa panonood, magkita-kita tayo sa susunod na pelikula.